Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is why the Romans crucified Jesus Christ. According to the Bible, Jesus Christ was crucified by the Romans primarily on the charge of treason and sedition against the Roman Empire, while the religious trial before the Sanhedrin focused on blasphemy. The legal cause brought before the Roman governor Pontius Pilate was that Jesus claimed to be King of the Jews, which was seen as a direct challenge to Caesar's authority. Pontius Pilate authorized the execution to maintain order and appease religious leaders who accused Jesus of opposing Caesar. The official charge was posted, "This is Jesus, King of the Jews," which is written in Matthew 27:37. Key biblical reason why Jesus Christ was crucified. Number 1, claim to kingship. The official Roman charge was written on a sign above the cross. "This is Jesus, King of the Jews," which is written in Matthew 27:37. To the Romans, anyone claiming a rival to the throne was treason and sedition. Let us read Matthew 27:37. Above his head they placed the written charge against him, "This is Jesus, King of the Jews." Meaning of treason: the crime of betraying one's country, especially by attempting to overthrow the Roman government. Punishment for treason: to commit treason against Emperor Caesar, and the penalty for treason is always death. Meaning of sedition: conduct or speech inciting people to rebel against authority of a state or king. Punishment of sedition is death. Number 2, political pressure. Although Pilate initially found no fault in Jesus, in John 18:38, the Jewish leaders pressured him by claiming that releasing Jesus would be an act of disloyalty to the emperor. "If you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar." That is in John 19:12. Now let us read John 18:38. "What is truth?" retorted Pilate. With this he went out again to the Jews and gathered there and said, "I find no basis for a charge against him." And in John 19:12, from then on, Pilate tried to set Jesus free. But the Jewish leader kept shouting, "If you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar."
The Bible says in John chapter 19, verse 15, "But they shouted, 'Take him away! Take him away! Crucify him!' 'Shall I crucify your king?' Pilate asked. 'We have no king but Caesar,' the chief priest answered. Number 3, pressure from the Sanhedrin and the high priest. Jewish leaders, threatened by Jesus' influence, pressed his execution to prevent a revolt or Roman crackdown, and they charged Jesus for blasphemy because Jesus Christ admitted he is the Messiah, the Son of God. Meaning of blasphemy, according to the Bible, primarily refers to speaking or acting in a way that shows contempt or disrespect for God, claiming to be God, insulting God's name or character, or attributing the works of God to evil forces. Whoever blasphemes in the name of the Lord shall surely be put to death. That is mentioned in Leviticus 24:16. Now, let us read Leviticus 24:16. Anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to death. The entire assembly must stone them, whether foreigner or native born. When they blaspheme the name, they are to be put to death. Verses that prove that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God. Let us read Matthew 26, verses 61 to 66. And declared, "This fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. Then the high priest stood up and said to Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent. The high priest said to him, "I charge you under the oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God." Verse 64. "You have said so," Jesus replied. "But I say to all of you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One, and coming on the clouds of heaven." And in verse 65, the high priest tore his clothes and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look, you have heard the blasphemy. What do you think? He is worthy of death," they answered. More verses that prove that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God. This is clearer. According to Mark chapter 14, verse 60 to 64, then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent
and gave no answer. Again, the high priest asked him, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" Jesus' answer is found in verse 62. "I am," said Jesus, "and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." Then the high priest tore his clothes. "Why do we need any more witnesses?" he asked. "You have heard the blasphemy. What do you think?" They all condemned him worthy of death. Number 4, maintaining order. Pilate sought to prevent a riot during the volatile Passover season. When he saw that he was sitting nowhere, when he saw that he was getting nowhere, and the riot was starting, he washed his hands on the matter and handed Jesus over to be crucified. Let us read Matthew chapter 27, verses 20 to 26. But the chief priest and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. "Which of the two do you want me to release to you?" asked the governor. "Barabbas," they answered. In verse 22, "What shall I do then with Jesus, who is called the Messiah?" Pilate asked. They all answered, "Crucify him." "Why? What crime he has committed?" asked Pilate. But they shouted all louder, "Crucify him." In verse 24, when Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead of an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. "I am innocent of this man's blood," he said. "It is your responsibility." In verse 25, all the people answered, "His blood is on us and on our children." Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Number 5, theological fulfillment. Beyond the political motives, the Bible presents the crucifixion of Jesus Christ as a preordained sacrifice to pay for the sins of humanity. Letter A, prophecy. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. That is found in Isaiah 53 verse 5. Let's read it. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Letter B, sacrifice. Christ died for our sins according to the scriptures. Let us read 1 Corinthians 15:3. "For what I received, I pass unto you as of
first importance that Christ died for our sins according to the scriptures. Letter C, atonement. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. According to Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Summary of this lesson. Number 1, the Romans crucified Jesus Christ because on the charge of treason and sedition. The Sanhedrin and the high priest brought Jesus before the Roman governor Pontius Pilate that Jesus claimed to be the King of the Jews. Number 2, the Sanhedrin and the high priest charged Jesus Christ for blasphemy because Jesus Christ admitted that He is the Messiah, the Son of God, therefore punishable by death. Number 3, in the eyes of our God, crucifixion of Jesus Christ as a preordained sacrifice to pay for the sins of humanity like you and me. The Bible says in Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. What is left for me to do to be forgiven of my sins? According to the Bible in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Therefore, we must confess our sins to Jesus Christ so that our sins will be forgiven and cleanse us or purify us from all unrighteousness. And the Bible says in Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. No one can save us from our sinful life except Jesus Christ. And in Romans chapter 10, verse 9 and 10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Let us pray. Please follow me. Jesus, I present myself at this moment as a sinner. I recognize that I am a sinner. I have sinned against you, Jesus. I truly repent for all my sins that I have committed against you, Jesus, beginning from my young life
until now. I am sorry for my iniquities, my wickedness, my immoral nature, my unfair behavior, my evil thoughts, my pride. I have lied many times, my transgression against your divine law. O God, have mercy on me and forgive all my sins. Clean me, purify me deep inside, O God. By faith, I accept you, Jesus Christ, as my Savior, Lord, and God. I believe that you died for my sins on the cross, that you were buried and rose again to life on the third day according to the scriptures. Jesus, I thank you for forgiving my sins. I thank you for purifying me from all unrighteousness. Jesus, I love you. From now on, lead my life to holiness and righteousness. Guide me, protect me from sinning against you, Jesus. I thank you, Jesus Christ, for your grace, love, and mercy on me. Amen. Ang lesson natin ngayon ay bakit ipinako ng mga Romano si Jesus Christ? Ayon sa Biblia, si Jesus Christ ay ipinako sa cross ng mga Romano sa paratang ng pagtataksil at sedition laban sa imperyo ng Roma. Habang ang paglilitis sa relihiyon sa harap ng Sanhedrin ay nakatuon sa kalapastangan, ang legal na dahilan na dinala sa Romanong governor si Poncio Pilato ay ang pag-angkin ni Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. Nakikita bilang isang direktang hamon sa autoridad ni Caesar. Pinahintulutan ni Poncio Pilato ang pagbitay upang mapanatili ang kaayusan at mapatahimik ang mga lider ng relihiyon na nag-akusa kay Jesus sa sumasalungat kay Caesar. Ang opisyal na paratang ay naipost sa bilang, ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo, na nakasulat sa Matthew 27:37. Mga pangunahing dahilan sa Biblia kung bakit ipinako si Jesus Christ. Number 1, angkinin ang paghahari. Ang opisyal na paratang ng mga Romano ay nakasulat sa isang karatula sa itaas ng cross. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo, na nakasulat sa Matthew 27:37. Para sa mga Romano, ang sinumang nag-aangkin ng karibal sa trono ay pagtataksil at sedisyon. Sinasabi ito sa Matthew 27:37, at sa itaas ang kanyang ulo ay inilagay nila ang paratang sa kanya
na nasusulat, ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Kahulugan ng pagtataksil. Ang krimen ng pagtataksil sa sariling bansa, lalo na sa pagtatangkang ibagsak ang pamahalaang Romano. Ang parusa sa pagtataksil, ang gumagawa ng pagtataksil laban sa Emperor Caesar, at ang parusa para sa pagtataksil ay palaging kamatayan. Kahulugan ng sedisyon. Pag-uugali o pananalita na nag-uudyok sa mga tao sa maghimagsik laban sa autoridad ng isang estado o hari. Ang parusa ng sedisyon ay kamatayan. Number 2, political pressure. Bagamat sa simula ay walang nakitang kasalanan si Pilato kay Jesus na makikita sa John chapter 18 verse 38. Pinilit sila ng mga pinunong Hudyo sa pagsasabi ang pagpapalaya kay Jesus ay isang pagkilos ng pagtataksil sa emperor. Kung papakawalaan mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Caesar. Sino mang mag-aangkin hari ay sumasalungat kay Caesar. Sinasabi ito sa John 19 verse 12. Ngayon, basahin natin ang mga verses. Sa John 18:38, sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya, ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Sinasabi rin sa John chapter 19 verse 12, mula noon, sinikap ni Pilato na siya'y pakawalaan. Ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawang, kung papakawalaan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Caesar. Ang bawat nag-aangkin na siya'y hari ay nagsasalita laban kay Caesar. Pangatlo, pangingipit mula sa Sanhedrin at ng mataas na saserdote. Ang mga pinunong Hudyo na nanganganib sa impluwensa ni Jesus ay nagpilit na ipapatay siya sa upang tigilan ang isang pag-aalsa o pagsupil ng mga Romano. At sinisingil nila si Jesus para sa kalapastangan. Dahil inamin ni Jesus Christ na siya ang Mesiyas, anak ng Diyos. Ano ang kahulugan ng kalapastanganan or blasphemy? Ang kalapastanganan ayon sa Biblia ay pangunahing tumutukoy sa pagsalita o pagkikilos sa paraang magpapakita ng paghamak o kawalan ng paggalang sa Diyos, pag-aangkin na Diyos, pag-insulto sa pangalan o karakter ng Diyos,
pag-uugnay sa mga gawa ng Diyos sa masasamang puwersa, sino mang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin, gaya ng banggit sa Leviticus 24:16. Ngayon, babasahin natin ang Leviticus 24:16. Ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuhin siya ng buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nilapastangan ang pangalan. Mga talatang nagpapatunay na si Jesus Christ ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Basahin natin sa Matthew chapter 26 verse 61 and to 66. At sinabi ng taong ito, kaya kung gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw, tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? Verse 63. Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Verse 64. Sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na sa mga ulap ng langit. Verse 65. Nang magkagayoy, pinunit ang pinakapunong pari ang kanyang mga damit na sinasabi, nagsalita siya ng kalapastangan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastangan. Verse 66. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila at sinabi, karapat-dapat na siya sa kamatayan. Higit pang mga talata o verses na nagpapatunay na si Jesus Christ ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Babasahin natin ito sa Mark chapter 14 verse 60 to 64. Tumayo sa harapan nila ang pinakapunong pari at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot? Ano itong pinatutuhanan nila sa laban sa iyo? Ngunit siya'y tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. Tinanong siya mulit ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, anak ng pinagpala? Verse 62. Sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao
na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na sa mga alapaap ng langit. Verse 63, pinunit ang pinakapunong pari ang kanyang damit at nagsabi, ano pang kailangan nating mga saksi? Verse 64, narinig ninyo ang kanyang paglapastangan. Ano ang iyong pasiya? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. Number 4, pagpapanatili ng kaayusan. Sinikap ni Pilato na tigilin ang kaguluhan sa panahon na nagpabagong-bagong panahon ng pagpaskua. Nang makita niyang wala na siyang at nagsisimula na ang kaguluhan, hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa bagay na iyon at ibinigay si Jesus upang ipako sa cross. Ngayon, basahin natin ang mga Bible. Sinasabi ito sa Matthew 27 verse 20 to 26. Subalit, hinikayat ng mga punong pari at ang matatandang ang maraming tao na hingin nila si Barabbas at patayin si Jesus. Verse 21, sumagot muli ang gobernador at sinabi sa kanila, alin sa dalawa ang ibig niyong pakawalan ko sa inyo? At sinabi nila, si Barabbas. Sinabi sa kanila ni Pilato, at ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa cross. Verse 23, at sinabi niya, bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa cross. Verse 24, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa ang mga isang malaking gulo. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao at sinabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo ang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos, sa verse 26, pagkatapos ay pinakawalaan niya si Barabbas, ngunit si Jesus pagkatapos hagupitin at ibinigay upang ipako sa cross. Number 5, theological fulfillment. Higit pa sa political na motibo, ipinakita ng Biblia ang pagpapako sa cross ni Jesus Christ bilang isang paunang in-orden na sakripisyo upang bayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Letter A, propesya. Siya ay tinusok dahil sa ating mga pagsasalang siya ay nadurog dahil sa ating mga kasalanan.
Basahin natin ang Isaiah 53:5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway at binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Letter B. Sakripisyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Sinasabi ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ng aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Letter C. Pagbayad sala. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito. Noon tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sinasabi ito sa Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noon tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Summary of this lesson. Number 1, ipinako ang mga Romano si Jesus Christ dahil sa akusasyon ng pagtataksil at sedition, dinala ng Sanhedrin at ng mataas na saserdote si Jesus sa harap ng Romanong gobernador si Pontius Pilato, na inaangkin ni Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. Number 2, ang Sanhedrin at ang mataas na saserdote ay kinasuhan si Jesus Christ ng kalapastanganan dahil inamin ni Jesus Christ na siya ang Mesiyas at anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang parusang ay kamatayan. Number 3, ngunit sa mga mata ng Diyos, ang pagpapako kay Jesus Christ sa cross bilang isang itinalagang sakripisyo upang bayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan tulad mo at ako. Sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 5:8, ngunit ipinakikita ang Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito. Noon tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano ang natitira pang sa akin upang mapatawad sa akin ng mga kasalanan? Sinasabi ito sa 1 John 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dapat natin ipagtapat ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at malinis tayo o linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Sinasabi rin ito sa Acts 4:12, walang kaligtasan o kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit
na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Walang makapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan maliban kay Jesus Christ. Sinasabi ito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y mananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naligtas. Let us pray. Mananalangin tayo. Susunod kayo sa akin. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili sa sandaling ito bilang isang makasalanan. Kinikilala ko na ako ay makasalanan. Nagkasala ako sa Diyos. Ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan ng aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas na pag-uugali, ang aking masasamang pag-iisip, ang aking pagmamataas. Ako ay nagsinungaling ng maraming beses. Ang aking mga pagsalang laban sa iyong banal na batas. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako, dalisayan mo ako, at kaibuturan, O Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus Christ, bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa cross, ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa iyong paglilinis mula sa lahat ng kasamaan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mula sa pagkakasala sa iyo, Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus Christ, sa biyaya, pag-ibig at awa mo sa akin. Amen. Let us pray for your healing. Let us claim Isaiah 53 verse 5 for your healing. Isaiah 53:5 says, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Father,
in the name of your only begotten Son, Jesus. I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. O Ramashika Ramasanda Karamasyanda. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, Jesus, rebuke this kind of different cancer, different heart disease, and high blood pressure. Be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parents to be a good example to their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus, and their parents. Kurayasi Karamakanda Ramasyanda. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins, Jesus. Jesus, bless them. Bless their families, those who are studying in elementary, high school, colleges, and universities. Give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for their guidance and direction, that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges and universities. In Jesus' name, Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or other different forms to your friends and relatives by sending them the website link of this teaching, for the glory of our God, Jesus Christ.